Samantala, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang umano'y zero budget ng lungsod ng Davao sa nakalipas na 4 na taon at sinagot ang ilang aligasyon sa pamamahala ng kasulukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria. Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na zero budget umano ang Davao City nitong nakalipas na 4 na taon. Sinabi ni Yusek Castro na ayon sa records ng Department of Budget and Management para sa fiscal year 2023 to 2026, as of May 17 ay mahigit 7.8 billion pesos ang natanggap na pondo ng lungsod. Mahigit 7.4 billion pesos ang nagmula sa mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng mga farm-to-market roads, infrastructure projects ng DPWH, mga education facilities at iba pa. May karagdagang 146.2 million pesos pa umanong galing mula sa Local Government Support Fund. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Samantala, pinalagan ng palasyo ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala umanong achievements ang Pangulo at bumalik na rin umano ang droga, kriminalidad at korupsyon. Sagot ng palasyo, Sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. pumalag din ng Malacanang sa umano'y undeclared martial law ng administrasyon. Giit ni Jose Castro, pinahahalagahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang freedom of expression at freedom of the press. Unang-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pagdating naman sa pagpapanagot sa mga kurakot, binigyang diin ng palasyo na patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng administrasyon upang mapanagot ang lahat ng mga nagkasala. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.